Mga kapuso, bago sa saksi, isinilbi na ang warrant of arrest laban kay Sara Diskaya na nasa kustudiya ngayon ng National Bureau of Investigation sa Pasay City. Kaugnay po ito sa kasong graft at malversation na inihain laban sa kanya. At saksi live, si John Consulta. John? Yes, Pia, sa mga sandaling ito, nandito tayo ngayon sa gusali ng National Bureau of Investigation. At ang tangkuhan natin ito ay live ngayon na nakikita natin na ginagawa ngayon itong fingerprint kay Sara Diskaya matapos ang isilbi ng National Bureau of Investigation Organized and Transnational Crime Division ang warrant of arrest. At kabilang nga doon sa warrant of arrest na isinilbi sa kanya ay itong kaso ng malversation of public funds at kabilang pa nga rin dito ang warrant sa graft. Ayon dito kay Director Lito Magno, minabuti nilang isilbi na itong warrant of arrest matapos matanggap ang kopya nito mga pasado alas 7 ng gabi, Pia. Pero kaninang hapon pa, nakakuha na tayo ng mga impormasyon na posibleng lumabas na ang kopya ng warrant sa loob ng araw na ito. At kani-kanina lamang ay mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo na lumabas na nga ang warrant. Kaya lahat ay naka-alerto kanina hanggang sa nang tuluyan na nakakuha ng kopya ang mga tauhan ng NBI ay isinili na. So sa mga sandaling ito, Pia, ongoing itong mahabang proseso ng pagkuha ng kanyang fingerprints ng mga tauhan ng NBI at inaasahan mamaya-maya lamang at tutuloy na ito sa susunod mga proseso tulad ng pagposa sa kanya dahil mula rito sa NBI ay ang ating impormasyon na kalapia ay dadalhin na ito sa detention facility ng National Bureau of Investigation sa Muntinlupa City. So aabangan natin kung magtutuloy-tuloy yung ganitong klase ng mga proseso matapos ng isilbi itong warrant of arrest sa negosyanteng si Sara Diskaya, Pia. John, alam na ba natin kung paano yung magiging paglipat sa kanya mula dyan papunta sa Muntinlupa? Ano yung inihahandang seguridad para sa convoy na maghahatid kay Sara Diskaya? Oo. Actually, Pia, mahigpit yung seguridad na ipapatupad ng NBI. Merong mga security teams na naka-standby na ngayon at naka-ready na rin ang ilang mga backup na teams. At inaasahan din natin, Pia, na actually bukas ng umaga magkakaroon ng hearing itong si Sara Diskaya sa bahagi ng Department of Justice ng umaga. So kung susundan natin yung sequence ng events na maaaring mangyari mula rito sa NBI, dadalhin siya sa detention facility ng NBI sa Muntinlupa City at maaga bukas ay ibabiyahe siya papunta ng DOJ. Inaasahan, Pia, na bukas din ay maaari na siyang ilipad papunta ng Cebu City bilang bahagi ng return of warrant na matapos ang ilabas ng korte sa Cebu itong warrant of arrest sa kanya. Bahagi ng proseso, Pia, yung pagbabalik ng warrant kasama ng taong dinakip sa utos na rin ng korte, Pia. Alright, linawin natin yun dyan. Siya ay dadalhin sa Cebu dahil doon inihain yung kaso. Tama ka din, Pia. So maalala natin itong kasong ito ay actually sa Davao pero inilipat itong proseso ng kanyang kaso sa may bahagi ng Lapu-Lapu City, RDC. At dahil doon sila ang naglabas ng warrant of arrest ngayong araw, nakita natin mismo yung papel ng mismong kopya ng warrant at doon kailangang i-return of warrant ng National Bureau of Investigation itong ipinalabas na warrant kasama itong si Miss Sara Diskaya, Pia. John, ang nakikita namin sa live na kuha sa NBI ay ang booking procedure nga, yung pagkuha ng mga fingerprint. Pero nagsagawa rin ba sila, John, ng medical examination? Tama ba? Tama ka doon, Pia. Kanina lamang, bagot nga siya kunan ng fingerprints, ay sumailalim si Ginang Diskaya ng masusing pag-examine ng mga doktor ng NBI. At ang kanilang gustong matiyak dito ay kung okay yung kanyang blood pressure, kung okay din yung kanyang kalagayan, at ilang doktor yung tumutok dito, hindi lang isa. Talagang inalalayan yung mga taong kumukuha ng mga detalye at datos sa kanya. At so far, Pia, maayos naman yung mga nakuhang impormasyon. Sa mga oras na to, Pia, tapos na itong pagkuha ng kanyang fingerprints. Natanggal na lamang siya ngayon ng ink sa kanyang kamay at anumang oras mula ngayon, Pia, ay ito na
i-serve na yung mismong itutuloy yung proseso, no? Makikita natin hawak na ng ating arresting officer ng NBI itong mismong posas na hawak ng isang NBI agent at pinapaliwanag sa kanya ngayon itong mga magiging proseso. Bahagi pa rin Pia, no, itong pagkuha sa kanyang fingerprints, pagposas, kukunan din siya ng mugshot mamaya-maya. So, ito Pia, no, waiting lang tayo. Ito nakikita natin na ngayon. Ito na Pia. Okay, okay, lalakad kami ngayon Pia. At apparently, mukhang kukunan na siya ng mugshot. No, ito, gumagalaw lahat. Gumagalaw. So, tutuloy-tuloy itong mga proseso ng NBI dahil kailangan sundin lahat ng proseso para maging maayos yung lahat ng documentation. No? So sa ngayon, no, Pia, yan muna ang pinaka-latest dito at magbabalik tayo sa iba pang magiging development mula rito sa NBI. Ako si John Consulta ng GMA Integrated News. Alright, maraming salamat sa iyo, John Consulta, at babalikan po natin si John mamaya para sa iba pang mga update. Mga kapuso, bago po yung pagsisilbi sa NBI, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglabas ng arrest warrant laban kay Sara Diskaya at 9 na iba pa. Wala raw piyansa ang kasong malversation na kinakaharap nila kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Saksi, si Joseph Morong. Naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot dito sa anomalyang ito. 2 linggo matapos sampahan ng ombudsman ng kasong graft at malversation, naglabas na ng warrant of arrest laban kay Sara Diskaya at 9 na iba pa. Kaugnay ito ng maanumalya umunong flood control project sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nasa kustodiya ngayon ng NBI si Diskaya habang ang 8 opisyal na DPWH ayon sa Pangulo ay nagpahayag ng kagustuhang sumuko. Ang mga akusado ay nahaharap sa kasong graft at malversation. Ito pong mga kasong ito, hindi po bailable ito. Hindi pwedeng bayaran ang kanilang para sila'y makalabas sa kulungan. Muli ring iginiit ng Pangulo na titiyakin ng gobyerno na mapanagot ang mga sangkot sa isyu ng katiwalian. Ito po ay patuloy namin ang gagawin at simula lang po ito at patuloy namin ito imbestigahan at kakasuhan lahat po ng may kinalaman sa mga iskandalo na nakikita natin sa mga flood control project. At titiyakin po natin na hindi lamang sila ay makakasuhan kundi maibalik ang pera ng ating mga binayad ng ating mga kababayan ay ibalik sa kaba ng ating bansa. Sinisikap namin makuha ang panig ni Diskaya. Pero matatapos na ang taon, wala pa rin nakukulong na malalaking isda kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects. Ayon kay DPW Secretary Vince Dizon, 23 ang may kaso na sa Sandigan Bayan at Regional Trial Court. Sa legal process natin, ang ombudsman o ang DOJ ang magfa-file ng kaso sa korte. Yun ang finalo na proseso dun sa kaso ni Zaldico, sa kaso ni Sara Diskaya. Yun din ang susunding proseso ng ombudsman dun sa mga 87 na mga pangalan na nasa ombudsman na. At bago matapos ang taong ito, may 1 o 2 kaso pa raw ang isasampan ng ombudsman sa korte. Ang sabi ng ombudsman nung nakaraang araw lang o kahapon, meron siya pang ifa-file na 1 o 2 pang kaso sa korte bago magpasko. Base sa listahang inilabas ni Dizon, kabilang sa inirekomendang makasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez. Yung mga nasa ombudsman, ang dami nun, 87. Including former Speaker Martin Romualdez, Senators, Congressmen, Secretary Bonoan, Undersecretary Cabral, Undersecretary Bernardo, they're all there. Ngayon, magtiwala tayo sa ombudsman natin. Dati nang sinabi ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa mga questionableng flood control project. Punto pa ng abogado ni Romualdez, hindi inirekomenda ng ICI na kasuhan si Romualdez. In fact, the ICI made it clear in their referral that it was issued without finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. Hihintayin daw nila ang magiging findings ng ombudsman. Pag-aaralan naman ng ICI ang isinimite sa kanila ng Commission on Audit na 4 na audit report tungkol sa 330 million pesos na umunay Ghost Flood Control Project sa Bulacan.
Gayon din sa hindi otorisadong paglilipat ng mga proyekto roon na ibinigay sa Wawaw Builders. Si dating Senador Bong Revilla na inirekomendang kasuhan ng ICI, nagtungo sa DOJ kanina pero umalis din agad. Hindi pa malinaw sa ngayon kung anong dahilan ng kanyang pagpunta sa DOJ. Nagtungo rin kanina sa DOJ si dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez ayon sa kanyang abogado para ito sa kinakaharap niyang reklamong tax evasion. Hindi pa naman nakababalik sa bansa si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan base sa record ng Bureau of Immigration. December 17 ang sinabing petsa ng pagbabalik ni Bonoan na sinamahan umunong asawa sa medical procedure nito sa Amerika noong Nobyembre. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.